si Jack Argota. At yung kanyang pagpo-post ng sakit ni Bongbong Marcos. Kaya siya pinatawag ng NBI. Gusto nyo madinig ang totoong kwento? Pakita ko yung text. Standby lang. Standby lang kayo dyan. Standby lang ha. Bubuin natin yung kwento. Okay? Ay nako. Kasi maraming nagsasabi na pasok lang si Jack Argota sa Banateros, magkakademanda na. Kasalanan daw ng Banateros. Sige. Pag-usapan natin ha. Kasi ang dami na po, kala ko, legit eh. Ay, nakasabay na ako. Ang linaw, no? Naintindihan niyo si Jack? Si Sir Jack? Hindi, kaibigan natin yan. Actually, nung gabi, nag-buffet pa kami. Sabi niya, boss, uwi ako ng maaga kasi meron pa akong NBI. No? So, gusto nga namin siyang samahan, pero sabi niya, kaya niya na yan. Okay, so, kaibigan, kaya kung binibiro ko siya nung pagkabingot niya, tanggap niya yun. Sa amin, biruan talaga namin yan. Ha? So, hindi po natin ino-offend. Sa katunayan, natutuwa nga kami sa kanya. Engagement, gano'n. Mismong ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi, for the views lang ang ipinost niyang medical certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo cut GPT. So, kung ano lumabas doon, pinost ko na lang. Tawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI. Ito muna pag-usapan natin, okay? Sabi kasi nila, napasok lang si Jack sa Banateros, puro demanda na. Ang masasabi ko dyan, una, buti nga sa'yo. Kaya ito ipinasok dahil lahat nung sinasabi, pati nga sinasabi namin pati sinasabi ng Banateros na hindi naman sinabi ni Banat Bay, si Banat Bay ang nadidemanda. Kaya ipinasok, si Banat Bay nagpasok dito Kaya niya pinasok yan, para siya naman demanda. Buti nga sa'yo. Pero kidding aside, alam nyo, iba po yung kwento sa media, iba yung katotohanan. Cybercrime Division. Ano lang? Pinasabina ng NBI si Argota dahil sa pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layon Ba't ganyan ang ngiti mo? Wala lang. Kasi alam nyo po. Basta, hindi ko sasabihin yung alam ko. nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Ang awa naman ng Diyos, naunawaan ako. Paano ka maunawaan? Kami nga hindi ka namin maunawaan. Pambihira. Kailangan, muna, 100% sigurado ka. Kailangan, gamit na muna ng utak. Yun, eksakto. Ito joke, kaibigan na talaga natin yan, matalik to si Alam nyo yung marami nagsasabi, buti nga sa'yo Jack, pinatawag ka kasi mayabang. Ewan ko sa iksing panahon na nakilala ko, isa si Jack doon sa naging kagrupo ko. Marami na rin naman akong grupo dati pa hindi lang Banateros. Nasikat pero hindi mayabang. Hindi po mayabang tumama na. Kung makakasama nyo sa personal, hindi po mayabang. Mas marami pa kang hindi sikat, wala namang binatbat, sobrang yabang. Hindi ko napapangalanan. Hindi lang to Banateros, marami akong dating kaibigan. Ito hindi mayabang, no? Pero eksakto tong sinabi niya. Tatandaan niyo tong statement na to. Kailangan gamitan mo rin ng utak. Kailangan mong gamitan ng utak. Kaya binabanatan to ngayon ng mga kalaban. Kasi sabi niya, kita mo, fake news ka. Alam niyo, ito normal yan. Pinaglalaruan nito si Bongbong. Hindi niya sinabi. O kung sinabi man niya, hindi ko aaminin. Basta ang nagsasabi niyan ako, opinion ko. Pinaglalaruan nito si Bongbong at possibly ang NBI. Bakit? Posible ang NBI at siya may usapan na. Ano lang to? Standard operating procedure, SOP lang to. Ginagawa lang namin ng trabaho. Huwag ka nang pumalag kasi tutuluyan ka namin. Posibleng nagipit din siya Anyway, aminin mo na sa media. Kunwari, fake news kasi yan lang naman ang gustong palabasin ng gobyerno na walang sakit si Bongbong. Di ba? Kasi yung nilabas nilang medical report, peke daw. Ang tanong, di ba? Ito tanong. Bakit hindi sila maglabas ng medical bulletin? Yung totoo. Nagigets nyo? So, kunwari, pinahabol lang sa NBI to si Jack. Tapos, sige na, aminin mo na lang na fake. Nakaligtas na sila Bongbong Marcos doon sa totoong sakit. Sa madaling salita, hindi naman sila naglabas ng totoong medical bulletin Di ba? Bakit hindi sila makalabas ng totoong medical bulletin? Dahil may sakit si Bongbong na malubha. Kasi kung hindi malubha ang sakit ni Bongbong, naglabas ng official record ng St. Luke's. Nagigets nyo? Ba't hindi nila kayang maglabas? Ang strategy nila, palabasin lang fake news. Pero ayaw nila maglabas ng katotohanan. So, possibly nagkaroon ng
agreement sa NBI, tingnan nyo. Pustahan tayo, hindi magkakakaso si Jack. Pustahan? Banateros ini. Unless, bakbakan niya si Bongbong Marcos ng, hindi fake news yung lumabas. So, anong ginawa ni Jack? Ginamitan niya rin ang utak. Yan yung sinasabi niya. Magigets nyo? Pero ang itatanong nyo, asan yung totoong medical report? Bakit takot kayong maglabas? So, hindi fake news ang Banateros. Hindi fake news si Sir Jack. In my opinion, ginamit lang niya utak niya. Gigibitin siya, di ba? But it's out on the open. At andito kami para magsalita on his behalf. Pero opinion ko sinasabi ko opinion ko, hindi sa kanya. So, labas siya doon. Nagigets nyo na. Aminado raw si Argota na hindi berepika. Basahin ko nga yung text. Dyan lang kayo. Babasahin natin. Dyan lang, huwag kayong aalis. Babasahin natin. Oh yeah. Pati yung text niya mo medyo kaya nga dami hindi ko rin maintindihan yung text. Basta ito opinion ko. Read between the lines. Alam namin ang totoo. Ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakapanaw sila sa akin, alam naman nila na napapatawa lang ako. Nauna nang sinampahan ng cyber libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis at Jay Sonza. Ito yung sinasabi nila, Banateros, humanda kayo, next na kayo. Kasi sinimulan si Eric, si Jay Sonsa, iniisa na. Ito puro taga-SME na ito. Diba? Ang SME na kasi hindi bakla. Tandaan nyo, hindi duwag ang SME na. Hindi kami pasahod ng mga magnanakaw. Kaya pansin nyo, si Eric, si Jay Sonsa, tapos ngayon si dati si Banat Bay, ngayon si Jack Argota. Puro SME na, di ba? Okay lang yun. Bakit? Nauna na yung puno natin. Sino? Si PRRD. Kinulong na rin si Pastor Kibuloy. Ganyan naman pag hindi ka nila kayang hawakan sa liig, gipiting ka. Pero okay lang yun. Part of yan di ba? Pero tatandaan ninyo, hindi kami mukhang pera mga animal. Hindi kami katulad ng ibang media, mainstream media, bumabaluktot dahil pera-pera. Yung iba dyan, pag-aari pa nung hari ng buhaya. Na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Paglilinaw ng NBI walang masama sa pagbatiko sa gobyerno o magpahayag ng saloobin sa social media. Pero paalala ng ahensya, dapat nasa lugar pa rin at walang nilalabag na batas. Again, ang basehan. Tama naman ang NBI doon. Dapat may facts. Kaya lang, ang tanong ko sa media, sana tinanong nyo na. Sir Jack, bakit hindi nyo tinanong asan yung medical report, yung totoo? Kung may peke, bakit asan ang totoo? Sana nagtanong na ng mainstream media ng ganun. Is yung kung ano ang i-share mo. Ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, may unauthorized or alleged fake news. Wala pang formal na kaso kay Argota habang iniimbestigahan pa ito ng NBI. Hindi nakakasuhan yan. Kung meron man, hindi na patungkol dyan. Kasi nga, bakit? Pinaglaruan niya na si Bongbong. Ginamit niya na utak niya. Pusta? Nagsorry na rin ang content creator at inaming nadala lang siya ng emosyon. Mensahe pa ni Argota sa Pangulo. Para kay Marcos, masasabi ko lang sa kanya, kagaling ka, palakas ka, napusimot na termino mo, huwag ka muna mamamatay. No, bakit? Bagamat maraming gusto nang mamatay si Bongbong, tayo naman ayaw natin siya talagang mamatay. Kasi ako sa akin lang personalihan. Ang sa akin, ang buhay ng tao ay nasa kami ng Diyos, wala sa atin. So ako personally, masama man, mabuti, ayaw ko mamatay. Pag gusto na naman ng Diyos mamatay siya, di saka siya mamatay, di ba? Wala sa akin yun. Pero ang stand ng Banateros patungkol kay Marcos, ayaw din naman niya mamatay. Kasi gusto ng Banateros pagdusahan ni Marcos yung kasalanan niya. Di ba? So, yun lang.